Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong awa at biyaya para sa bawat isa sa amin. Sa lahat sa Panginoong Hesus na nagbuwis ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga pagpapala na kaakibat ng kaligtasan na binigay mo sa amin. At salamat din po, Panginoon, sa patuloy mong sustenan sa bawat isa sa amin, year in and year out. Ngayon ay pumasok na naman po ang isang taon sa aming buhay. Kami po ay dumadalangin, Panginoon, na tutulungan mo po kami na ibuhay ito sa isang paraan na nakaluluwalhati sa inyong pangalan. Nawa po, Panginoon, bigyan nyo kami ng puso na mayroong karunungan, Panginoon, na nagagaling sa inyo, na nakikita rin sa aming pamumuhay at nakakaluwalhati sa inyong pangalan. Paspasan po ninyo ang aming pag-aaral ng inyong salita. Tulungan nyo kami ng iyong banal na espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, magandang umaga at salamat po sa inyong pag-anyaya sa amin. Kasama ko po si Maggie, ang aking may bahay. At pagbati rin po galing sa aming iglesia sa Grace Community Church sa Pasig. So sa umaga pong ito, being the new year, ang naisip ko pong ibahagi sa inyo ay yung awit siyam na po o yung Psalm 90 at pinamagatan po natin ito na Gaining a Heart of Wisdom. Ako may control. Everyone is familiar with the story of the Exodus, hindi po ba? 400 taon inalipin ang mga Hudyo doon sa Egypt habang pinoprotektahan sila ng Panginoon. Dumami sila at naging parang isang bansa sa dami sa loob ng Egypt doon sa Goshen. Subalit nang dumating na ang paraon na hindi nakakakilala kay Jose, ay sinimulan na nilang i-maltreat ang mga Israelites hanggang sa sila ay naging mga alipin na doon sa bayan ng Ehipsyo. At doon tumatangis sila sa Panginoon dahil napakahirap nga ng kanilang kalagayan. At dito nga, sa puntong ito, tinawag ng Panginoon si Moises para maging tagapagligtas ng Israel mula sa Egypt. So alam po natin yung kwento, nang ipinanganak si Moises, ay siya'y pinalutang sa ilog dahil gusto ngang ipapatay ng paraon ng lahat ng lalaking anak. Subalit, inampun siya ng kapatid ng paraon. Siya ay naging prinsipe. Nang dumating na ang panahon, ay pinili niya ang ma-persecute. Pinili niya ang kanyang mga tao sa halip na siya ay maging isang prinsipe at i-enjoy niya ang lahat ng mga luxuries ng Egypt. At kasama ng pagpiling ito sa pagiging Israelita ay yung pagtatangka niya na gumawa ng mabuti sa kanyang kababayan, na na-misinterpret ng kanyang kababayan. At dahil dito, nang napatay niya ang isang Egyptian at natakot siya na alam na ang kanyang ginawa, napilitan siyang pumunta sa Midian at doon ay nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak, naging isang shepherd o pastol, which could be a training for him to shepherd the nation of Israel. And then in the right time, God showed himself in a burning bush and called Moses to deliver Israel from Egypt. And then, alam natin yung kwento how hindi pinaniniwalaan ng paraon ang sinasabi ni Moises na pinapaligtas ng Diyos kay Moises ang Israel mula sa Egypt. At nagbatigas si paraon, but God showed His glory, through the many plagues that hit Egypt. And the Israelites saw that. Especially, di ba, merong hail doon sa buong Egypt, doon sa Goshen, wala.
Namatay ang mga hayop ng mga Egyptians, ang mga hayop ng Israelites buhay. Namatay ang mga firstborn ng Egyptians, ang firstborn ng Israelites, wala man lang nasaktan. They saw all of those miracles. They were all amazed and they all praised God. And it led to the Exodus. Hanggang doon sa punto na namatay yung panganay na anak ni Paraon. And he was so broken that he allowed Israel to go out of Egypt. And alam natin kung paanong, while these people probably numbering more than 1 million, mga 600,000 siguro ang kalalakihan, while they were on their way going to Canaan, and they were at the shore of the Red Sea, alam natin, nagbago ang isip ni Paraon at pinahabol sila. It's not very clear kung nandoon si Paraon mismo, most likely, pero baka hindi siya sumama dun sa paglusong dun sa lugar ng dagat. But then, nung nandoon sila, they started complaining against God and against Moses, di ba? I mean, they saw all the miracles. They saw all the plagues that hit Egypt. Pero nung nandun sila at nakita nila the sea in front, the Egyptians at the back, nagalit sila sa Diyos. Nagalit sila kay Moises. Nagsimula silang magreklamo. At ang sabi ni Moises, hintayin ninyo, makikita nyo ang pagliligtas ng Panginoon. And they did see it, di ba? Saan ka nakakita? Bumukas ang dagat. Pagkatapos sila ay nakatawid, hinabol ng mga Egyptians. At habang nasa gitna ng dagat ang mga Egyptians, sumara ang dagat. At namatay ang mga Egyptians. And there they are on the other side of the sea, rejoicing and praising God and singing to God because of another miraculous and great deliverance. But not long after that, alam natin, walang tubig. At nung walang tubig silang mahanap sa kanilang paglalakbay, they started grumbling against Moses. Diba? They started complaining against God. Bakit ninyo kami dinala sa lugar na ito na walang tubig? Para ba dito ninyo kami patayin? And this became a pattern. Makikita po natin, hindi yan 1, 2, 3 ulit lang nangyari. Paulit-ulit na mangyayari. Makikita natin, God will provide, God will deliver in a miraculous way. Israel will rejoice. Israel will praise God. Israel will thank God. But come another trial, they will again complain. Nagalit na naman sila sa Panginoon. Magre-reklamo na naman sila laban kay Moses. Up to the point that they were saying, balik na lang tayo sa Egypt. Di ba? Balik na lang tayo sa Egypt. Ayaw na namin dito. Ayaw na namin kay Moses. Ayaw na namin sa Panginoon. And so that became a pattern, yung tinawag ng Panginoon na faithlessness. Paulit-ulit na nilang nakita yung mga pagliligtas sa kanila ng Diyos in a miraculous way. But still, every time they face a trial, they don't believe in God. Faithlessness. At yan po yung binabanggit ditong faithlessness. No, in Numbers 14:33-35, parang, if you would allow me to use the term, napunuan na ang Diyos sa kanila. And your children, ito'y sinasabi ng Diyos dun sa mga rebelding Israelites, and your children shall be shepherds. Kasi sabi nila, no, sabi nga nila, no, hindi sila makakapasok sa Canaan. Oh. Kasi mga giants yun nandun. Inispiya nila ng 40 days. Nakita nila, napakaganda ng lupain, pero sabi nila, napakalalaki ng mga tao, hindi natin sila kaya. So ayaw nila pumasok. No? So ito nga, hinukuman sila ng Panginoon na, sige, ayaw ninyong pumasok. No? Yung mga anak ninyo ang papasok. At kayo ay maglalagalag sa disyerto ng 40 taon.
Isang taon para sa bawat araw ng pag-iispiya. So sabi po dito, and your children shall be shepherds in the wilderness 40 years, and shall suffer for your faithlessness, until the last of your dead bodies lies in the wilderness, according to the number of the days in which you spied out the land. 40 days, a year for each day, you shall bear your iniquity 40 years, and you shall know my displeasure. I, the Lord, have spoken. Surely this will I do to all this wicked congregation who are gathered together against me in this wilderness. They shall come to a full end, and there they shall die. So yan ang paghuhukom ng Diyos sa Israel. The entire generation mamamatay. Your children will go into the land, but all those who rebelled against me, all of you, you will not make it. You will die in the wilderness. Kung natatandaan po ninyo, because of an offense to God, si Moses hindi rin makakapasok, di ba, sa promised land. Pero nakita ni Moises lahat ito eh. Dahil namatay si Moises just before Joshua leads Israel into the promised land. So nakita niya lahat itong 40 years wandering in the wilderness. Lahat ng mga nagrebelde sa Diyos, nakita niyang namatay. Nakita niyang nagkatotoo ang sinabi ng Panginoong Diyos sa kanyang mga taong pinamunuan palabas ng Egypt. And we don't know exactly when, pero while he was meditating on this, no, na nakita nila yung greatness ni God, no, nakita nila yung deliverances ni God, nakita niya yung rebellion ng Israel, nakita niya yung kamatayan ng kanyang mga kababayan na nagrebelde sa Diyos. There was a time that he meditated on these things. And this meditation led him to write a song. No? It led him to write a psalm. No? At yung psalm pong yan ay yung Psalm 90. Yan po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. And if you would permit me, pwede po bang tumawag ng isang volunteer para basahin yung Psalm 90, baka isang kabataan na malinaw pa ang mata. Okay na yan dito. Ano pong mas gusto niyo, Pastor? Sige ba? Pwede naman po dito kung kaya. And siguro let's just listen as, ano po pangalan? Jester. As Jester reads. Thank you, Jester. Psalms 90 verse 1 to 17. Verse 1, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or if ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. You return man with us and say, Return, O children of man. For 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night. You sweep them away as with a flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning, it flourishes and is renewed. In the evening, it fades and withers. For we are brought forth to an end by your anger. By your wrath, we are dismayed. You have set out iniquities before you, our secret sins in the sight of your presence. Light of your presence. For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70, or even by reason of strength 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days.
Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as we have seen evil. Let your work be shown to your servants, and your glorious power to your children. Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Okay, maraming salamat, Jester. Makakatulong ba, Pastor, kung may magbabasa sa Tagalog? Okay na, okay. Sige pa. So, overview lang po muna gagawin natin dun sa awit na to. Sabi nga po natin, ang sumulat nito ay si Moses. Most likely po after his meditation on what had happened to Israel during those 40 years of wandering in the wilderness when all of his rebel countrymen have died, no? A whole generation have died. And probably, sabi po, baka ito yung pinakaunang awit sa lahat. No? In terms of chronology, siya yung unang-unang naisulat na awit, no? Because the Exodus is estimated to have happened around 1446 BC, no, thereabouts, no, na wala pang ibang mga awit, no, na nasusulat, no, dun sa Book of Psalms. So sabi, baka ito daw yung pinakauna dahil sa kanyang kalumaan. And kung i-outline po natin yung awit, I could divide it, or we could divide it into 4 parts. Ang una is the eternity of God and the brevity of man's life. No? Yung pagkawalang hanggan ng Diyos at yung kaiklian ng buhay ng tao. Now, of course, they are all aware of the eternity of God, no? Being Jews. That is a very strong belief among them, that He is from everlasting to everlasting. Pero the 40 years of wandering in the wilderness highlighted to them na kumpara doon sa eternity ng Diyos, parang maliit pa sa tuldok yung haba ng buhay ng tao. Napaka-ikli, no, ng buhay ng tao. Ang sabi sa verses 1 po hanggang dito sa verse 6, ano, Lord, you have been our dwelling place in all generations. So, generation pa ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kayo na yung tahanan namin, di ba? Before the mountains were brought forth, or even ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Yan nga sabi sa Genesis 1:1, di ba? In the beginning, God. Kung meron mang simula, bagaman strictly speaking, wala siyang simula, pero kung meron mang simula yung mundo, no, ang naroroon lang ay ang Diyos, di ba? In the beginning, God. From everlasting to everlasting, you are God. So, eternity past hanggang eternity future, ang Diyos ay Diyos. You return man to dust and say, return, O children of man, for 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night. So kahit sabihin natin humaba pa ng 1,000 taon ng buhay ng tao, which was more or less the lifespan of Adam, no, and his immediate descendants, no, kumpara sa eternity ng Diyos, baliwala yun. Napakaikli noong 1,000 years. You sweep them away as with a flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. No? In the morning it flourishes and is renewed. In the evening it fades and withers. So, kasing ikli ng buhay ng damo, no? Ang para bagang buhay ng tao. No? For we are brought to an end by your anger. No, ito na po yung sa second part pala, no? Ang sabi po dito sa second part ng outline natin, no? So that's the eternity of God and the brevity of man's life. The second part is the misery of man's brief life due to sin. So may na nga yung buhay ng tao, miserable pa. At ang dahilan ng pagiging miserable ng buhay ng tao ay ang kasalanan ng tao. Diba?
napakaganda nung original na intention ng Panginoong Diyos, no, that man will live, no, eternally, kahit pa nga doon sa Garden of Eden. Pero alam natin ang nangyari, na hulog sa kasalanan si Eva, and especially si Adan, di ba? If you would notice, nung nakikipag-usap si Eva doon sa ahas na sinapian ng dyablo, no? Where was Adam? No? Nung nakumbinsi na noong ahas si Eva na kumain doon sa prutas, no, ng knowledge of good and evil, ang description sa Bible, he gave to her husband who was with her. No, parang magkatabi lang sila nun. Lahat ng mga pag-uusap ng ahas at ni Eva, naririnig ni Adan. Kumbaga parang nag-a-agree siya kasi nung binigay sa kanya yung prutas, kumagat din siya. Di ba? So, actually, parang mali na biniblame ni Adam si Eve nung time na yon dahil nandun siya eh. Nakikinig siya, nag-a-agree siya. Kumain siya agad nung binigay sa kanya. So, that is the sin of man. And from that time on, because nagkasala si Adan, lahat ng tao, kasama tayo at mga kaapu-apuhan natin, ay ipapanganak na makasalanan. That is the curse of sin. Apektado po tayong lahat. And that brought misery to the life of everyone. Sabi po dito sa verses 7 to 11, basahin ko lang, "For we are brought to an end by your anger, by your wrath, we are dismayed. You have set our iniquities before us, our secret sins in the light of your presence." So kitang-kita ng Panginoon lahat ng mga kasalanan na ginagawa natin kahit sekreto pa. "For all our days pass away under your wrath," sabi sa verse 9. "We bring our years to an end like a sigh." Yung parang buntong hininga lang daw ang haba ng buhay natin. "The years of our life are 70 or even by reason of strength 80. No, until now medyo ganyan pa rin ang lifespan natin, no? Mga kalalakihan, mas maikli ang buhay kaysa sa mga kababaihan, mas maikli ng mga 4 na taon, no? The men normally on the average mga 68 years old, tigok na. On the average, hindi naman lahat. The women mga 72, di ba? But both are short, di ba? Both are short. By reason of strength, may umaabot ng 80. Moses was like 120, di ba? So, meron namang lumalagpas. No? Pero ang sabi, "Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you?" So, maikli na nga yung buhay, no? Kumbaga, if you permit me to use the term, maswerte ka na kung umabot ka 80, no? But all of this is full of toil, and all of this is full of trouble. Yon, maiksi na ang buhay natin, but yung buhay natin ang dami pang mga miseries, di ba? So that's the second part, no? The misery of nawala yung off, no, of man's brief life due to sin. Yung third part is the main lesson. Kumbaga kung may tatandaan tayo dito sa passage nito, yun yung verse 12. Yun yung sasauluhin natin. Yun yung memory verse natin. O, kaya magme-memory verse tayo. Sige. So ano yung memory verse natin, no? 'Di ba ang sabi diyan? So teach us, 'di ba? So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Walang tingin sa slide. So ano yung memory verse natin? Psalm 90 verse 12. Okay, start. So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Ulit pa, di ba inuulit yung verse doon? Psalm 90
Verse 12. Di ba ganun yun? No? Pag may memory verse. Alright. Ang gusto kong tuunan ng pansin doon is the heart of wisdom. The heart of wisdom. Kapag sinabing heart sa Bible, parang hindi siya masyadong different sa mind. No? Parang magkadikit sila. No? Yung mind at saka yung heart. Magkadikit sila. Hindi totoo yung awit na bagaman okay yung awit, masarap pakinggan. Yung kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. No? Kasi di ba, may isip ka eh. Di ba? Tapos yung isang awit sabi niya, yung my heart is saying, forget him, and my mind is saying, forget him, and my heart is saying, don't let go. Di ba? Magkaiba. No, pero sa scriptures po, halos pareho nga sila eh. No? Pag sinabi natin a heart of wisdom, kasama din yung ating pag-iisip, no? Yung knowledge, no? But it is not ordinary knowledge, no? Like knowing accounting o kaya knowing law o knowing mathematics. Hindi yun eh. It is knowledge, no? Knowledge that is applied for godly living. Siguro po yan yung simpleng definition ng wisdom, no? No, and syempre, a mind of wisdom, a heart of wisdom is yung pagkakaroon ng kaalaman na nagagamit para sa makadiyos na pamumuhay. So yun ang panalangin ni Moises. No, matapos niyang makita yung pagkawalang hanggan ng Diyos kumpara sa maikling buhay ng tao at yung maikling buhay ng tao na yun ay puno pa ng miseries, no? Miserable pa siya. Ang sabi niya sa Panginoon, no, turuan po ninyo akong pahalagahan yung aking mga araw na magkaroon ako ng pusong may karunungang na ilalapat ko sa pamumuhay ng banal sa harapan ng Panginoong Diyos. O pamumuhay sa makadiyos na paraan. So, yan po yung central lesson natin ngayong araw na to. Meron palang step. Yan yung central lesson natin ngayong araw na to. So, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ito po yung last part niya, sunod-sunod, no? Parang ang naging resulta nung panalangin na yon, nung kanyang prayer that we may gain a heart of wisdom, ay sunod-sunod na prayers of a man who learned the lesson. Diba? Kasi natutunan niya yung lesson, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. And that urged him to pray more. No? Ano yung mga prayer ng isang pusong natuto na? No? Ng isang pusong merong wisdom, no, ng isang heart of wisdom. Ito po, apat yung makikita natin. Number 1 is pleading for God's mercy. Diba? Sabi dun sa verse 12, no, sa verse 13, return, O Lord, how long? Have pity on your servants. So nakikilala niya na, no, kailangan niya ng awa ng Diyos. Siyempre kasi makasalanan siya eh. Diba? He deserves to be miserable because he is sinful. He deserves to be punished by God because he is sinful. Therefore, he needs the pity, the mercy of God. Yun ang una niyang pinanalangin. Pangalawa, no, nanalangin siya ng magkaroon siya ng satisfaction in God alone. No? Yung prayer niya, seeking satisfaction and joy in God alone. Sabi po niya dito sa verses 14 and 15, satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as we have seen evil. So, kaya kasi minsan nararamdaman natin highlighted ang miserableng buhay dahil hindi natin hinahanap yung ating satisfaction and joy in God. At yun yung prayer niya ngayon. No?
I can feel how miserable life is. Maraming problema, maraming pagsubok, maraming kahirapan. And sometimes, ganun nangyari sa Israel, di ba? They complained against Moses, they were angry at God. But then when you shift your perspective and find your satisfaction and joy in God, everything changes. Di ba? Makikita natin yung mga taong katulad ni Job, na nawala na lahat sa kanya. Di ba? In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Naked came I from my mother's womb, naked shall I return. Di ba? Ano pa yung sabi ni Job, no, tungkol doon sa kanyang karanasan? The Lord gave, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Finding satisfaction and joy in God alone. Number 3, sabi niya, desiring to see the work and glory of God. No? Doon po sa verse 14, let your work be shown to your servants and your glorious power to their children. Di ba? Yun yung nangyari naman kay Joseph, di ba? Di niya alam, siguro di niya naintindihan bakit binenta siya ng mga kapatid niya sa Egypt eh. Pero nung bandang huli, ano yung sabi niya? No? You did not send me here. God sent me here in order to bring about what is happening to this day, the saving of many people alive. So kita niya yung glory ng gawain ng Panginoon sa kabila ng mga 13 taon na naging alipin at preso siya. Ayun yung panalangin ni Moises, no? Desiring to see the work and glory of God. And finally, asking God's favor and support for the work of His hands. So, sabi po dyan, let the favor of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. So, lahat tayo may ginagawa, di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang trabaho, lahat tayo may kanya-kanyang pamilya, lahat tayo may kanya-kanyang gawain sa iglesia. And it is not by our might nor by our power, sabi nga, but it is by the Spirit of God that all this work will be blessed. So yun yung 4 na panalangin na sumunod when he learned, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ito yung prayers ng taong merong heart of wisdom. Diba? Pleading for God's mercy, seeking satisfaction and joy in God alone, desiring to see the work and glory of God, and asking for God's favor and support for the work of our hands. So yan po yung overview ng Psalm 90. Pero overview lang talaga titignan natin. Ngayon po, let me move on to discussion portion tayo. So, may recitation, Pastor. Pero volunteer lang. Volunteer lang. Okay, so, yun na nga po yung aral na tinitignan natin, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Noong pong bagong doktor ako, nagtatrabaho po ako sa mga HMO. Tapos meron akong pinagtrabaho ang isang HMO, daming problema, hindi ako nasweldohan. Parang 1 month ako nagtrabaho, wala akong sweldo, kasi may pamilya ko, I had to leave, no? Nagpaalam ako, lumipat ako sa ibang HMO. Wala pa rin ako sweldo. Siyempre, follow up ko, pero wala. Tapos, nasa ibang HMO na ako. Siyempre, hindi naman ako susweldohan agad, di ba? Trabaho muna bago sweldo. Dumating yung araw na wala na akong pera. No? Wala na, talagang barya na lang. Las Piñas kami, Makati ako pumapasok. So, barya na lang. Nung binilang ko yung barya, kasya papunta sa office. No? Tapos, kasya hanggang dun sa Las Piñas, pero dun lang sa tricyclean. No? Pagbaba ko ng jeep, no, lalakad na ako, siguro mga 3 kilometro, lalakad. O, di pwede na, di ba? Pwede na yun. Ganun na rin. No? Pero yun, sa awa ng Diyos, nung araw na yun, sumahod ako. Kaya may pamasaya ako hanggang makauwi. Tsaka isang natatandaan ko noon, ang laman ng rep namin, sayote lang, ano. Sayote lang yung laman ng rep, no? Pero, sabi ng mga anak ko, ang sarap daw ng sayote. Anyway, so, ano yung na-realize ko doon, no?
nakita ko doon yung scarce resource, di ba? Parang yun lang eh, no? I have scarce resources. So parang dahil scarce yung resource na yon, kailangan talaga bilangin ko siya, di ba? Number our days, kaya bilangin ko siya. Dapat wag mahulog yung 5 piso dun sa kanal kasi, di ba? Di na ako makakauwi. Okay, so, ganyan view ang gusto kong i-take natin habang dinidiscuss po natin ito, no? Ganyang pananaw. Instead na pera, yon, no? Time, days, no? Parang hawak natin yung days natin nasa bulsa natin, pero konti lang siya. Diba? Kumbaga, konti lang siya. So, paano natin ngayon iti-treat yung days na yon, which we now very well know is a scarce resource, no? Yun yung ninanumber na natin, binibilang na natin, parang konti na lang natitirang points, no? Dalawang bagay po nakikita ko dito. Una is, syempre, kapag konti na lang yung barya mo, di ba? Syempre, hindi mo na yun sasayangin, no? So, in the same way, kapag konti na lang yung time, nare-realize natin, konti lang yung time natin sa buhay, hindi natin ito sasayangin. Yung mga Israelites, they wasted it on faithlessness, di ba? Kaya nga sila pinarusahan ng Diyos. Parang walang pananampalataya sa Panginoon, manifested by murmuring, complaining, and disobedience. So those are ways, no? Paano natin mawe-waste yung scarce resource na days of our life. Pangalawa, no, yung prodigal son. Reckless living naman ang description sa Luke 15, verse 13, di ba? Sabi niya, bigay mo na yung mana ko, binigay naman sa kanya, tapos he wasted everything on reckless living. Tapos nung nagko-comment yung kuya niya later on, no, sinabi pa nung kuya niya na this guy wasted your money, your property on prostitutes. No? So I think sinful, carefree lifestyle, no, will be a way of wasting our days. No, parang yung prodigal son, sinful and carefree lifestyle. So punta na po tayo sa pangalawa. So, we said, don't waste it if it is a scarce resource. Pangalawa, invest it wisely, di ba? Kung scarce lang yung resource na yan, hindi natin dapat sasayangin. Pero gagamitin natin siya, di ba? Kasi tandaan nyo yung ano, di ba? Actually, type of wasting din yun. Tinago niya yung talent niya, di ba, sa lupa hanggang bumalik yung master niya. Galit yung master niya sa kanya, tamad daw siya. So, the opposite side is we invest it wisely. Dito sa Psalm na to, dalawa po yung nakikita kong wise investment. Ang una po is meditation, no? Kasi yun yung ginawa ni Moises eh. Kaya nga siya nag-arrive dun sa main lesson natin. Nag-meditate siya about God, about the brevity of human life, the misery of brief human life. Kaya niya natutunan na, naku, dapat ko palang pahalagahan tong kakaunting araw ko sa buhay. So, many of us have lost the practice of meditation. Ang paglalarawan po dyan, kung nakakita kayo ng kambing o baka, di ba, pag pinastol nyo sila, ano lang sila, kagat lang ng kagat ng damo. Pagkatapos, kapag nagpapahinga na po sila, nguya lang sila ng nguya, no? Anong nangyari? Kasi meron silang parang extrang tiyan, tatago nila doon yung mga nilunok nila, istakan, no? Rumen yung tawag namin doon eh. Tapos pag may oras na silang magnguya, ilalabas nila yun. Tapos ngunguyain nila ngunguyain yung damo hanggang pag well-chewed na, tsaka na nila lunukin, pupunta na sa toong stomach, tsaka sa intestine. So yun po yung picture ng meditation. Para siyang rumination. So, kailangan po maghanap tayo pa rin ng oras na hindi tayo ganoon ka busy. We can really have some time with ourselves. And we will spend that time thinking about what we read in the Word of God. So, yun po yung isa na sana ma-maintain pa rin natin yung daily, no? As much as possible daily na tayo ay nagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Parang hinunguya natin siya hanggang makuha natin yung sustansya niya.
Tapos pangalawang makikita natin dito ay prayer. No? Yun yung sa verse 13 to 17, di ba? Meron siyang 4 na panalangin. No? These are wise investments of our days. No? If we invest our days meditating on God, no? Meditating on the Word of God, meditating on the lessons that the Word of God had taught us. No? And if we will spend our time praying to God, no? Para dun sa lahat na yun, the mercy of God, that we find joy and satisfaction in God alone, di ba? That the Lord God would actually be yung blessing sa ating mga trabaho, di ba? So, pag pinapanalangin natin ito, no, it is spending our time wisely. But I want to focus on one question dito. Isang question, no? Would this apply to giving of our resources to God as well? Kapag sinabi natin, no? Pag sinabi natin na invest it wisely, di ba? We're talking about time, no? Mag-a-apply ba 'yon sa investing our money in the work of God? Mag-a-apply ba 'yon doon sa giving our resources sa gawain ng Panginoon? What do you think? Kasi pinag-usapan natin oras, di ba? Tapos medyo kinambyo ko bigla. Pwede ba sabihin na based on this sum, dapat gamitin natin yung scarce resource na pera. Pera, ha? Hindi time. Pera. Para i-invest natin sa gawain ng Panginoon. Does it follow? Parang they belong to the same bucket, no? Under the Lordship of God. Okay? So Matthew 6:19 to 21, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For me, ang paliwanag ganito kailangan mo ng oras, di ba? Para magkapera ka. Maliban na lang kung tawag doon, contractor din. Pero kailangan pa rin. Di ba? Kailangan mo na para magkapera ka. Tama? Generally, Google ka ng oras para magkapera ka. Pero saan mo dapat ilagay yung pera mo? Ano yung sabi ng Panginoon dito, no? You lay for yourselves treasures in heaven. And that would include yung sinabi ni Pastor, no? Investing in kingdom work. Investing in kingdom work. So, yun po yung saysay nung offerings. Yun po yung saysay nung tithes. And this is part of it, no? Pag sinabi natin, you invest your lives, you invest your days properly, yung mga resources na nag-gain mo by working on those days, you also invest it properly. No? Siyempre, we take care of needs, di ba? Responsibilidad natin yan. But we don't neglect the kingdom. Tapos, kapag ganyan ang reasoning natin, no? Papasok pa rin yung talento. Yan. So, yan yung proposed answer ko dyan. No? Yes, since time is used to generate money, and it would also apply giving our talents or our gifts to God. Ganun din yun di ba? You use your time, no, to exercise your talents, and those talents should also be invested in kingdom work. So napakaganda po na dito sa church na to nakikita ko sobrang active, no, yung mga members natin, lalo na yung mga kabataan. And I'd like to encourage you to keep doing that, no? Investing your gifts in kingdom work, because that is like investing your scarce resource, no, wisely. So, meron pa po bang kasunod? Meron pa po. Questions na lang ang kasunod.